Good afternoon. So, congratulations for Grace Note. And 15 years na kayo, tama ba? Yes. More than 15 years. So, kumusta naman ngayon ang Grace Note? Anong meron? Anong bago? We have a new album called Walang Makakapigil under EMI Records. Kaka-release lang niya. Noong 11/11. Okay, saktong-saktong 11/11. Swerte daw yun. So, anong meron sa Walang Makakapigil? At anong walang makapigil sa Grace Note ngayong taon? Walang Makakapigil album. It has 8 tracks. It talks about life experiences, love. Para kang nasa isang building na iba't ibang bintana, iba't ibang kwento, iba't ibang perspective, mga iba't ibang tao na nakikilala mo sa buhay mo. So, kasama dun ng mga babaeng torpe. Meron kaming song title, Malalang Nilalang, para sa mga chismosa. So, it talks about a lot of topics. So, meron din kaming title, Phoebe. That's the last track sa album. It's a song that I wrote for my cat, my first cat. So, it could be your love songs for your pet. Ayun. Tapos meron din kaming mga songs like Balang Araw Ay Mapangiti with collaboration with Zel Bautista of December Avenue, and there's a song called Takbo with Yael Yuzon naman ng Sponge Cola. So Takbo is more like the description of walang makakapigil statement. So kung papakinggan mo yung song, ano siya, very determined and persistent yung dinidescribe niya. But for the title itself, Walang Makakapigil, it's from the song na kasama rin sa album called Walang Makakapigil. Yes, meron kaming track na title Walang Makakapigil, which is a love song naman. So it talks about the power of love, na tipong pag in love ka, you feel unstoppable. It's a commitment always, so it's a decision na tipong walang makakapigil sa'yo once you decide na you're gonna love that person. So, ayan, pa yung question ulit. Let's talk muna about dun sa Walang Makakapigil na song. Paano siya nagsimula? Sino nakaisip? Paano yung buong story? I wrote the song, so sige, ako na rin sasagot. Yung Walang Makakapigil, yun, it's a love song. It's a song that I wrote because for the longest time, I've been through a lot of heartbreaks, but when I found the right person, I got to decide na, okay, I'm gonna love this person for the rest of my life. The right person? Yeah, I just got engaged. Actually, tinitingnan namin kanina It pa. shows. So, medyo, may plot twist yung album na to. Because it started with puro slow songs. We released it for the first year, last year. Sunod-sunod na mababagal yung mga kanta, Babaeng Torpe. Coming from Babaeng Torpe, and now I'm engaged. Tapos, gusto ko mag-solo, being single, stuff like that. So, nung nasulat ko yung Wasabi, Halmanataki, yun yung pinaka-late na nasulat ko. Nung na-include siya sa album, nag-change yung story ng album. Nagkaroon siya ng alternate, So, nag-change plan kami. And then, yun, ito na yung, kumbaga, yung 8 songs na to. Pinaghalo na lahat ng mga natapos namin. So, yeah, yun, for Walang Makakapigil, it's a love song. So, included siya dito. So, this album has a lot of stories personally, and kami mismo yung mga experiences din namin, mga nakakasalamuhan namin sa buhay. So, ayun, I hope you get to listen to it. Mag-lead pa lang actually kami dun sa engagement mo. Okay. With Anjo, tama. Yes, with Anjo. Ngayon na you're engaged, paano mag-change yung dynamics? Meron bang magbabago? Actually, they love it kasi I get to write more songs. Parang, okay yan. Nagkaroon kasi ng sequence yung parang naging sequential yung naging storya nung album di ba? From, yun nga nasabi niya kanina, Babaeng Torpe. Tapos biglang, ayun, naging masaya, naging good vibes, gumaan yung vibes ng songs ng mga bago. So, I think meron nga magbabago sa dynamics, pero I think it's for the better. Yeah. How involved ba kayo sa love life niya? Parang only... Wala akong kapatid niya. Yeah, he's our brother. I'm very involved. We get to bond then. Oo. Yeah. Yeah.
He's cool. He understands what I do. Yeah, And he's very supportive. Napag-usapan kasi namin, go. Yeah. I mean, he's also part of, kumbaga may industry din siya, nasa news siya. So, he delivers the weather news every day. So, naiintindihan niya yung ginagawa ko, which is good. Naiintindihan ko rin ginagawa niya. So, I think yun yung chemistry din, kumbaga, nagma-match. Napag-usapan namin, I've been covering you since parang years ago. Ang nagtumatak sa Alexa Ilacad album. Ano pa nga yung mga ganun pa. Collaborators. Yeah. Tapos ano yung hindi nakapigil sa inyo na magtuloy-tuloy? Kasi naisip mo mag-solo, diba? Sabi mo nga. So, what kept you going as a band? Well, first of all, the song is not really wanted to go solo sa band. Okay. So it's kasi siya, so parang pinaglaruan lang namin din. Yeah. I see. Like just pag like when nagpapa-picture gusto ko solo. Parang ano lang siya, something lang to talk about. But, yeah, sorry, ano yung question? Ano yung walang nagpapigil? You going as a group? Siguro kasi kami ano talaga kami, like, magkakasundo talaga kami. Like, individuals, it's not really just about music. Parang mas family kami. Oh my God, he's my family, he's my brother. Literally. Pero, kami, parang, hindi na nga namin namalayan na more than 15 years na pala kami magkakasama. Kasi it shows lang talaga na gusto namin ginagawa namin at na-enjoy namin. Tapos, create lang kami ng create. Tapos, through that creation, gumagalaw din even the management, yung label. It's music and pagiging family, and also we have a team behind us, which is the Superstar Music, na nag-glue din sa amin. So like in terms of schedules, yung mga ganong stuff na mahirap i-manage. Siyempre may kanya-kanya din kaming mga activities, gano'n. So yung management, yung parang sila yung nag-align sa amin in terms of schedules. Pero yun talaga parang yung chemistry lang talaga, yung sobrang bait ng mga kabanda. Just so you know, there is... Core namin talaga yung music. Yun ang namin, gusto namin gawin. Plus siguro yung pagiging open namin. Tapos hindi namin pinapersonal masyado. Masyado talaga yung mga bagay na kanyari parang masakit marinig. Hindi, kumbaga parang nangyari siya, pero like, nale-let go mo pa rin. Kumbaga, oops, that's hindi siya yung itatanim mo yung galit. Hindi itatanim yung galit kapag kunyari may issue or whatever. Yeah. So, parang, may isa rin ako i-add pa. Isang common din namin, pare-pares kami lahat ng pangarap. Kumbaga, as one, like sa music nga, parang we dream of, being full-time musicians and being out there making music for the rest of our lives. So, ang saya lang na we get to share this dream with one another. If you're going to you want to manifest something in the future for the band, ano yung gusto niyo pang magawa? Pangarap namin na talagang maraming makarinig ng mga kanta namin. ng buong Pilipinas. Yes. At least marinig ng buong Pilipinas sa tipong magigig kami tapos kinakanta ng crowd yung songs namin, memorize nila, ganun. Sobrang sarap sa feeling siguro. Ang sarap ka ba yun? Yeah. So that's a dream. And parang supportive sila masyado sa pagiging in love mo. Kasi kanina nung binanggit nila yung about sa Ringo, parang ang saya-saya nila. And parang mas nagiging productive ka. Mas marami ka ba nagagawa kapag in love? More than kapag broken or may pinagdadaanan? Kasi uso yung hugot. Mas inspiring. Masasabi ko na ngayon na nandito ako sa state na to, mas hindi sa dahil in love ako kaya marami akong nagagawa. Pero yung mas lumalabas, it talks about a lot of how I feel. So, yun nga, sabi niya, mas gumagaan, mas nagiging masaya yung mga sulat. Pero nakakasulat pa rin naman ako kahit malungkot ako, or like, I'm feeling down, stuff like that, or galit. May mga like yung hindi naman lahat ng mga songs sa album about love. It talks about social issues din, like yung malalang nilalang. I wanted to create this imagery of, someone na mahilig gumawa ng mga maling balita or mga maling kwento sa paligid, which is nangyayari sa society ngayon na hindi naman nakakatulong. So I wanted to create that awareness as well, na parang
if you want to live in a better world, 'di ba? Be the change that you want to see, 'di ba? So mas mas ganoon. So kung depende talaga sa kung ano yung state ko or ano nararamdaman ko. I wanted to be pure about it. Ayoko siya maging pilit na, okay, ayoko yung feeling na before, may lalapit sa akin, sulat ka ng love song para magka-hit song kayo. Hindi siya natural eh. Parang, okay, sulat ako ng love song para magka-hit song kami. So, susulat ako, hindi. Parang, ngayon, masasabi ko na, sarap ng feeling na nakasulat ako ng love song because I'm genuinely experiencing it. So, it's there. Mas lumalabas siya. So, kaya sila mismo, nagsa-celebrate din sila for me. Tapos, nagre-reflect siya. Nabanggit mo na lang din yung chismosa kanina. Ano yung pwede mong i-share kung kailan, meron na bang parang timeline sa wedding? Kung kailan yung plan magpakasal, ganyan. And ano, may rules ba sila? Anong involved? Ring bearer daw. Ano lang yung pwede mong i-share? For now, nagmi-meeting pa kami with the wedding planner because we're both really busy. Pares kaming talaga, lalo na Vermont. So medyo umuulan ng schedule. Tapos kakalabas lang din ng album, so medyo nag-adjust din kami para sa isa't isa. But we're planning to do it next year, hopefully. Ayun. For walang makakapigil, may mga schedules na ba kayo ng promotions? Yes, we have a mall tour. Right now, meron tayong album launch. Yes, right now, this is our album launch. Exclusive para sa inyo. And yung mall tour namin sa November 23, Robinsons. It's a team up with Robinsons. Robinsons Gentry. Yan. Robinsons Gentry sa 23, tapos sa 29 sa Lipa naman, Robinsons Lipa. So, ayun, sana sa pag-tour namin nung album, mas marami pang makarinig at mas kumalat pa yung songs at mabalita na may bagong album ang Grace Note. So, yun, excited kami. Tour siya na overlap until next year. Yes. Abot siya hanggang next year. Yeah. Hanggang January, tapos tuloy-tuloy. Ina-update pa namin yung sked. So, hindi pa fully posted lahat. Yes. But, if you're watching and if you want to be updated with our schedule, you can follow us na lang sa mga socials namin. We're very much active there. And Ito na lang from me, kasi if there's one thing na meron ng Grace Note from the very beginning na nagustuhan ng mga fans nyo until now, ano yun at bakit? Sige, pwede na ako na. Ikaw na. Siguro yung energy. Kasi napansin namin na dumadami talaga yung nagpa-follow sa amin kapag napapanood namin live. So Yes. feeling ko yung energy na binibigay namin is nagre-resonate sa kanila, natutuwa sila na, ay, ang saya pala nito. Tapos eventually, papanggan yung music namin. Tapos hanggang sa, dadami na sila ng dadami. So I think yun yung pinaka talagang ino-hold on namin is yung energy. Kasi hindi lang siya sa performance, nagbibigay rin kami ng energy sa paggawa ng kanta, but the energy na i-meet yung fans after the performances. So I think that's the number one thing. May daragdag pa kayo? Thank you so much. Yes.